Iba talaga ang kisig at lakas kapag laking probinsya, lalo na dito sa isla ng Marinduque. Magandang araw mga kanoo! Ngayong araw ay naisipan namin bumisita sa aking former advisory na si Ashley sa kanilang lugar sa Pikas-Pikas. Ito try natin yung kanilang place doon, hindi pa ako nakakarating doon. So first time ulit natin aakyat sa bundok at may kasamang hiking, ayan. Kapag bakasyon nga pala, itry din naman natin na bumisita sa ating mga kaibigan o kakilala kasi isa yon sa bagay na makakatulong sa atin na maging kapaki-pakinabang at masaya ang ating naging bakasyon. Dito nga pala kami pinadaan ni Ashley sa Barangay Libas at napakagandang tingnan dito yung kanilang palapagan or hibasan, napakalawak. At syempre, naisipan nating manihi dyan pero hindi muna sa ngayon kasi tayo ay merong naunang lakad. Sana ay kapag nanihi kita dyan ay marami kitang makuha para makalibre tayo ng ulam. Kanin na lang ang kulang. At eto na nga, yung pinaka-challenging na part dito, yung mataas na paakyat dito sa Upper Mahicod. Buti na lang ay nakayanan ng ating munting tricycle. Napakaganda ng view dito sa taas. Talagang masasabi mong upper talaga yung lugar. Napakataas niya. Shoutout nga pala sa mga taga-barangay Libas. Marami rin kasi akong kakilala dito, mga naging former students. At syempre, nung pandemic, ilang taon din ako naka-assign dito sa Libas. Hi, Iglo! Ayan, bumaba siya kasi medyo nahihirapan na sa malapit sa pinakataas yung ating tricycle. Kaya tinakbo na lang niya yan. Challenging ang daan dito, papunta sa Pikas-Pikas kasi maraming part. Yung pababa, pataas, talagang kailangan malakas humatak ang inyong sasakyan para mabilis na maka-arangkada sa mga paakyat na spaces dito. So ilang beses bumaba, nagtulak, yan ang ating kasama kasi may part talagang hindi kayang umahon. Sagad na yung gas ng ating sasakyan ay nahihirapan siyang umangat. Maraming salamat nga pala sa iyo, Ashley, at sa iyong lolahin at sa iyong pamilya, ayan, kasi malugod nyo kaming tinanggap sa inyong tahanan, yan. Naghihintay na nga pala si Ashley dun sa tabing kalsada at tinatahak pa rin natin dito yung daan. Ayan, ang ating kasamang si Eglo, kawawa naman, tumutulak-tulak siya dyan para makaya ng ating tricycle ang ating daang tinatahak. Puno na nga pala ang ating pampasadang tricycle dahil sa kasabit na ang sakay, the joke lang. And here we are, nating na nga natin ang ating meet-up place. Andito na yung dalawang nag-iintay sa atin na magiging tour guide natin paakyat dyan sa kanilang bahay. Sabi nga ni Ashley, medyo malayo-layo pa yung lalakarin pero laban lang, sanay tayo sa akyatan at sa hiking. At dahil nabanggit kong hiking, eto, literal na hiking kasi napakataas at napakatarik ng lugar. At ganito yung dadaanan natin. Ayan, mataas talaga siya, masakit sa binti, pero exercise to. Maganda sa katawan natin ng nababanat-banat ang mga buto natin, nangangalawang na. Ayan, shout out sa ating mga kasama na halal na kaya pa, malapit na tayo sa taas. At eto, narating na natin ang tuktok at patuloy pa rin tayong maglalakad at babaybayin ang daang ito para makarating sa kanilang tahanan. Tara, samahan nyo kami. Kailang tanong nga pala kami sa kanila dito kung malapit na pero medyo malayo pa ng konti kaya patuloy pa rin tayo maglalakad. Yan, may tinatawiran dito maliit na ilog, damuhan. Buti may mga part na malilom. May nadaanan din tayong bahay dito, dyan, at yan, medyo malapit na tayo ng konti. Makikita na natin ang kanilang lugar. Malapit na nga tayo at sumalubong dito sa atin ang mga alagang aso na gulping mabatok, pero buti na lang hindi nangagat at muntik na atang kagatin si Iglo. Yan, takot sa aso yan ay. Mantakin mo, sabihan baga naman yung aso nang, sige, kagatin mo kami, nakabidyo ka. Ayun, di nangagat. Napakaganda talaga ang manirahan at mamuhay sa ganitong kapayapa, katahimik at maaliwalas na lugar. Napakaraming pananim at
talaga namang ikaw ay mabubuhay basta masipag ka lamang. At ayan, wala nang ginawa yung mga kasama natin dito kundi magpa-cute kasi kakain kami ng sariwang lutong gulay, ayan, saging, prutas, at yan. Salamat Ashley, masyado kang abala dyan. Salamat sa iyong pagpaunlak at nagrindi kami dito sa inyong tahanan. Salamat din sa iyong lola, sa iyong pamilya. Masarap kumain ng may kasamang kwentuhan. Ayan, nagtatalop na nga si Japet dyan ng pinya na aming ide-dessert mamaya. Sarili po nilang tanim yung pinya, kakaputi lang at matamis talaga ang hinog, lalo na pag nilagyan ng kaunting asin. Mas malinamnam at lasang-lasa ang pagkapinya. Nabusog talaga kami sa galang ito kasi ayan, ang daming pagkain na masustansya, masarap na talagang pagsasalu-saluhan natin. Nagtatry nga pala dito si Ashley maglupas ng nyog pero parang mukhang nahihirapan siya kaya ayan, tutulungan natin siya kung paano maglupas. Ayan, on the rescue si Japet para siya ang magtuloy ng paglupas ng nyog. Mas maganda talaga at mas madali maglupas kapag may ganyan. Ano ba tawag dyan sa matilos na yan? At syempre, konting ingat sa paggamit ng matilos na bagay para hindi tayo masugatan. Kailangan ay meron tayong gabay ng mga nakakatanda sa atin. Dito sa spot na to ay mangunguha tayo at mamumuti ng kalamansi kasi hitik at napakaraming bunga ang puno dito. Aakyatin yan ni Jerome para makakuha tayo ng kalamansi. Masarap ang asim sa ating sinabawang ulam or sa sausawan. Marami nga tayo na pamitas na kalamansi dito at kasabihan huwag kang mamimitas ng may barya ka sa bulsa para mapanatiling maraming bunga ang tanim na kalamansi. May kalamansi, may puso ng saging at may panggata. Napakaganda ng halaman din nila dito. Ang sarap pagmasdan. Eto na nga, nakakain na tayo ng libre. Meron pang take out. Yan, daming pinapabalot sa amin ng lola ni Ashley. Salamat po sa inyo. Talagang malaking bagay po ito at hindi po kami tatanggi sa blessing. Salamat po sa inyong pamilya at nawa ay pagpalain po kayo ni Lord. Ayan si Iglo. Tinitake out niya yung masarap na pinya. Talagang napakatamis niyan. Sulit talaga. Ubus namin yan nung pag-uwi namin, tinake out namin. Nabaon pa sa school yung iba. And ito, yung aming mga bit-bit na talbos ng kamote, puso ng saging, kalamansi, nyog, langka, at kung ano-ano pang nadala namin pababa sa tabing dagat. Kasi mga taga-tabing dagat kami, taga-Patag, taga-Bayan. At bihira kaming mapunta or maligaw sa mga ganitong klaseng lugar na isolated dahil malayo sa bayan, yan, bundok. Parang ang tahimik dito at ang sarap manirahan. Kaso nga lang, parang tatakot ako kapag maglagad dito ng gabi. Baka kung sinong humarang or kung anong meron dyan. Pero anyways, safe naman pag dito sa probinsya ng Marinduque. Salamat sa panonood!